Okay na. Bigyan ko na lang ito na addition to the numbers. No? So yung ating first part is yung data which contains the actual value. Sana The makita. other part na ating i-define sa ating class node Dapat typo. is yung pointers. Alright? So ang ating pointer, anong type niya? Ang type niya is yung node itself. Right? So node next. Ang tawag natin sa pointer. Pwede niya naman bigyan ng pangalan to as node pointer. Kaya pangalan, sa kayo portable. Alright? Alright, next. Gawa tayo ng constructor. Alright? So node. Again, anong constructor? Constructor are basically special methods that are automatically called kapag ka-create tayo ng object. Gagamitin natin itong constructor dito in order for us to pass value that would be stored in our node objects data field. Alright? So itong ating node constructor, it takes in an input. So yung input ay take in niya yung data na i-store natin sa ating mga nodes. So let's define here an int parameter or an int variable parameter in data. Okay? Then every time we create object, papasa tayo ng value, may store yung value dito sa ating data parameter. Alright? Ang gagawin ng ating constructor is we need to store the data parameter value to this object's data field. So gagamitin natin yung ating this keyword, this, para ma-refer natin itong data field. This.data is equals to data. Alright? Itong value ng ating data parameter. Okay, so, yan. I-indent natin ang konti. This. Alright, that goes natin. So, tapos na tayo sa ating first class. So, we need this class for us to create node objects for our linked list. Alright? Ang next class na kailangan natin i-create or gamitin is yung linked list. Alright? So, class, let's call this as public class. Gawin ko na lang yan mamaya. Bigyan natin ang class name, linked list, linked list. Alright? Yan. So, ang ating public class linked list, dito tayo mag-create ng ating main method. Dito natin i-define ang main method natin. Then sa loob ng main method, dito tayo mag-create ng ating mga node objects. Alright? That we will be linking together and we will be creating a method that allows us to display the values of those nodes. Alright? So first, specify muna natin, define natin dito yung ating main method. Public, static, void. Kumbaga, itong ating link class ang magiging runner class natin. Public static void main string okay, bracket args. Anong gagawin natin sa loob ng ating main method? Dito tayo mag-create ng ating mga node objects. Okay? So first, bago tayo mag-create ng node objects, ulat ng pag-create ng basic nodes. Alright? So, sino ang ating gagamitin? Class. Para makapag-create si node. Alright? So, ang type natin, ang data type natin is node. Alright? Bigyan natin ng reference variable. Let's say, ang pangalan nito is node A. Equals. Bibigyan natin ng memory. Mag-allocate tayo ng memory sa object na i-create natin. New. Then, yung ating node constructor. Alright? So itong ating node constructor na ito, di ba gumawa tayo ng constructor dito sa loob ng ating node class. Itong node constructor na ito, kailangan magpasa tayo ng value. At yung value na ipapasa natin dito sa node constructor na ito, maloload dito sa data parameter. Alright? At itong value ng ating data parameter, in-assign natin sa loob ng ating data field, referred by the this keyword ng ating node object. So let's say, node, pinasa natin value ay 7. Ibig sabihin, create tayo dito ng node object at ang value niya ay 7. Since binigyan natin siya ng memory, gamit ang new keyword, let's say ang memory address nito ay 201. Mari lang, 201 ang memory address. Alright, let's create 4 more. So node A, node B pala, is equals to new node.
Magpasa tayo ng another value. Let's say 3. Okay, so ang linked list natin, magkakaroon tayo ng another node. Alright, value of 3. Let's say ang memory address nito ay 202. Alright, let's create another node. Type node, node C is equals to node new node. We'll pass in, let's say 1. Alright, as value for the data field. So yung ating third node, ito. Alright, 1. Let's say ang memory address nito kung wali ay 203. Alright, let's create 2 more nodes. Node C is equals to new node. Alright, let's say ito ay 5 ang value. Alright, so nag-create tayo ng another node. Alright, with value of 5, with memory location, kung wali ay 204. And last node, although pwede tayo maglagay ng maraming node, no? Any node, any number of nodes. Sir, same variable. Ano pala to? Node D, try node E. Alright? So new, node, then 2. Alright? So inside of our linked list, meron tayong panibagong node with value of 2. And let's say ang memory address niya ay 205. Now, at the moment guys, may mga nodes tayo, they have their own corresponding memory addresses, but do you think they are linked together? No. Hindi pa. Kasi ang alam lang nilang memory address is yung kanilang memory address. Alright? Each of this node needs to know the memory address of the next node. So we need to establish that connection or that link. For us to do that, tulad ng ating pinag-aralan last meeting, let's say meron tayong person A, nag-new, okay? New person. Alright, ibig sabihin, si person A, reference variable. Alright, alam niyo kung nasa saan siya sa memory. But we can create another reference variable of type person. Let's say person B. Person B. So pagka inassign natin sa person B is si person A. So alam ni person B kung nasa saan si memory si person A. Right? Tapos si person A, alam din niya kung nasa saan siya sa memory. So ganun din yung theory. Ganun din yung concept in linking nodes here in our linked list. So si node A, alright? Node A, alright? So gamitin natin si reference variable node A, i-access natin yung next reference variable or yung next property ng ating node object. So, node. At the moment, guys, at itong ating next, ano ang value niya? Ang value nito is null. Right? Naka-null siya. Wala naman kasi siyang tinutukoy ng object. Eh. So, gagamitin lang natin itong si next to move from node to node. So, node A, dot next. Alright? Yung dot next, ito yung part na yan. Ito yung next. Next reference variable. I-assign natin dito ay sino? Si? Very good. Node B. Right? Kaya yung memory address ng ating node B, let's say this is node A, this is node B, this is node C, this is node E, this is node A, B, C, this is node D, this is node E. Alright? So yung reference variable, yung memory address ni node B, which is 202, will be assigned to the next property of node A. Kaya yung laman ng next property ng node A is 202. Sino sa 202? Yung ating node, yung ating second object. No, huwag natin tatawagin itong node B object. This is second object. Ang node B, reference variable lang yan. Alright? And of course, we're also going to do that same procedure with the other node. So node B is that next is equal to node C. And node C, that next is equal to node T. Node T, that next is equal to node E. Hanggang ilang naman tayo, since we only create
created 5 node objects, no? Wala nang kasunod. So, nangyari diyan, yung reference variable, yung next property ng node B, ito, ang value niya is memory address ni node C. Sino si node C? Ito, 203. 203. So, this is linked here. Node B is now linked here. Tapos si node C, ang value ng kanyang next reference variable is yung memory address ni node D, which is 204. Establishing the link. Node D, ang value ng kanyang reference variable is 205, which is the memory address of node E. Ano? Again, establishing the link. Alright? Now, ang next move natin ngayon guys is, just to show the first method, the first operation on data struct is, let's now try to display the values of these nodes. Now, parang sa arrays, i-display natin yung mga elements ng arrays. Ganun din, pwede tayo mag-display ng values ng array. Pwede natin i-display din ang kanilang mga memory addresses if we want to. Alright? In order for us to display the values or the data of all of our nodes, again, remind, we need to traverse the node. Saan tayo magta-traverse? We always start traversing with the first node. Alright? Kahit ang node objects mo ay 1,000,000, 1,500,000, lagi tayo mag-i-start ng traversal. Sinabi natin traversal, tinatawid natin yung mga individual nodes at the head. So, ang ating first node, ito ang ating head. Alright? Until ma-reach natin ang ating last node, which is the tail. Alright? So, first, gawa tayo ng method. Let's create a function that allows us to traverse our individual nodes. Alright? So, yan. Drawing ko na lang kami dito. Paligin natin. Ito ang ating first node. Second node. Third node. This is the fourth node. This is the fifth node. So this is node A, node B, node C, node D, node E. Value ng node A, let's say is 7. 7, 3, 1, 5, and 2. 2. Alright? Nakalink sila lahat. Alright? They are linked together. Alright? Now, gawa tayo ng method for displaying the values of the node. Okay? So, after ng ating main method, just external the main method, but inside our linked list class, gawa tayo ng isang method. Alright? So, let's call that method as public. Let's give it an access modifier public. Then, a type of void. Alright? Then, bigyan natin ito ng pangalan. Ang pangalan ng ating method ay show list node data. Show node data. Alright? Yan. Okay? So, inside of our method, we need to be able to start our traversal at the head. Sinong head natin? Ito. First element. Alright? Si head. Kaya kailangan, kapag tinawag natin itong method na ito, alright? We need to pass in our head node. Alright? Kaya itong method na ito, nangangailangan siya ng parameter. Ano ang parameter niya? Yung ating node para sa first element. Let's call this parameter as head. Alright? Of type head, of type node. Okay? So head of type node. So head, gusto ko na malaman nyo guys, itong ating head, they are just simply reference variables. That is pointing to the first node. Alright? So sa loob ng ating method,
sa loob ng ating method. Alright? The first thing that we need to do is to specify the first node, okay, as the head. Alright? Ipapasa kasi natin dito is yung first. Alright? So gagawa tayo ng isang temporary variable. We are going to create a temporary variable that will move starting from the head until the last node. And every time the temporary variable is moving from node to node, piniprint din niya yung mga values. Alright? So, paano natin gagawin yon? So, gawa tayo ng isang temporary variable of type node. Let's call the temporary variable as current node. Current node. Alright? At ang current node natin, walang iba, since mag-start tayo, ay sa head. Alright? So, once we call this method, ipapasa natin yung first node to serve as the head. Then, i-assign natin si head as value for our current node. Alright? So, sino si current node? Meron tayo isang temporary variable, current node. Itong ating temporary variable na ito is also a reference variable. Itong current node na ito, kanina nagpo-point? Or sino ang value nito? Si head. Sino si head? Si head ay yung first element or first node. Kaya, si current node nagpo-point din siya sa first node. Kasi ang value niya is si head. Alright? Now, after assigning the head as value for our current node, we now need to perform traversal. Okay? Traversal. So starting from the head until we reach the tail, and while we are traversing each node, piniprint natin yung mga values nila. So para tayo ay makapag-traverse sa node, gagamit tayo ng looping. Alright? Specifically, we are going to use while. Bakit sir while ang gagamitin namin? Bakit hindi for loop? Kasi in reality, we do not really know how many nodes there are in the loop list. At the moment, alam nyo kasi maliit lang naman yung example. But in reality, hindi natin alam kung ilan talagang kinocontain na nodes ng mga list. Alright? So, we write here our traversal operation. So, while current node that next is not equal to null. Ito ang ating magiging condition. Then, ang mangyayari diyan is ipiprint yung data ng ating node object. So, here we have system that out that print line. Right? Then, i-output natin yung value ng ating current node, which is current node dot data. Okay? Pagka hindi nyo sinalag si dot data, ang mapiprint diyan is yung memory address ng node. Alright? So, current node dot data. Pag hindi nyo sinalag si dot data, memory address yung mapiprint sa console. Alright? So, after ma-print, anong susunod natin gawin? Kailangan mag-move si current node to the next object. Kailangan i-refer niya yung next node object. So, kailangan natin i-update yung value ng ating current node. At the moment, sino ang value ng current node natin? Si head. Naka-point siya sa first element. Sunod na traversal, kailangan mag-point siya dito sa second node. So, para mangyari yun, no, we just need to write here a very simple statement. Current node is now equal to current node That next. Alright? So at the moment, nandito tayo. Alright? Then nagkaroon ng condition. Is current node dot next? So bang dot next niya not equal to null? True or false? True. Hindi siya equal to null. Ano? May value to. Yung value nito is yung memory address ng next node. Since true, i-execute to. So sa output, ipiprint si 7. Alright? Then, ang sunod na gagawin, i-update yung value ng ating current node reference variable. So, current node now is equals to current node dot next. Ito yung dot next. Sino ang value ng dot next? Yung memory address ng
second object. That's why our current node will now point at second object. Alright, dito na siya magpo-point. Alright, so yun lang yung laman ng ating while. So isa-isay natin. Now, start tayo sa head. Current node dot next is not equal to null. True. 3 is 7. Alright, so note, in-update si current node. Equals current node dot next. Sino ang dot next? Ito, yung second object natin. Then, bumalik uli sa while. Alright? Is current node dot next not equal to null? Ito yun, nandito tayo. True pa rin. Right? Kaya i-output ngayon yung value, yung data value ng itong ating current object, yung second object, which is 3. Alright? Then, balik uli sa then, punta ulit tayo dito sa statement. Is current node, nandito tayo ngayong current node, ito ang current node natin. Alright? So, current node, i-update ang value niya is now equal to current node dot next. So, sino yung dot next? Kanina naka-point kay third object. Alright? Kaya ito si current node natin, naka-point na rin siya sa third object. And balik ulit tayo. Dito. Is current node dot next, dito, not equal to null, true pa rin. Kasi kinocontain ng ating third node object, yung memory address ng next node. Alright? Then, print yung value ng ating third object, which is 1. Alright? Then, update ulit yung value ng ating reference variable, current node. So, current node is now equal to current node dot next. So, ito na ang value ng ating current node. And this contains the memory address of the next node. Alright? And point na rin itong si current node natin dito. Alright? Current node is now pointing here. Then balik ulit sa while. Is current node dot next not equal to null? True pa rin. Right? Print out the value of this current node, which is 5. Alright? Then update ulit yung reference variable natin. Current node is now equal to current node dot next. Alright? Sino yung current node dot next? Siya yung memory address ng next node here. So, ang current node natin ngayon, nagpo-point na dito. Ito na ang ating current node. So, yung balik uli sa while. Is current node dot next not equal to null? Ito ba may value? This is now false. Wala na itong value kasi ito na ang paid. Alright? Kaya lang may problema, guys. Since na-false na to, exit na to, hindi na-print yung value ng last node. Right? Gusto natin kasama yung printing ng value ng current value, but at the moment, nakanal na. So, para mangyari yun, ito para lang mapasama, manual lang natin system that out the print line yung current node. So, system that out that print line. Then, sulat lang natin dito, current node that data. Alright? Then, close natin ang ating function. Then, sa loob ng ating main method, tawagin natin itong method na ito. So, show no data. Tapos, sinong ipapasa natin dito? To serve as the head. Node A. Reference variable natin, node A. Alright? Close natin si method. Close natin si show node method. Close natin si class. Okay? So, gawin nyo muna ngayon, run this code. Ako lang yung magsasayaw. Babalik ako. To continue our lesson. Alright? Ready kayo mag-break. Stop mo muna rin.